Ang maliit na berry na ito ay humahawak ng higit sa 4 na beses mas maraming antioxidant kaysa karaniwan blueberry at nagkakahalaga ng 34 na beses na mas mataas. Bilberries o Nordic wild blueberries ay matamis na lilang berry na lumalaki ng ligaw sa kagubatan ng mga bansang Nordic. Ngunit ang Belper ay napakarupok. Pagkatapos lamang ng 2 araw off ang bush, kanilang nutritional value ay nagsisimulang lumabo. Upang matiyak na ang mga maliliit na berry ay nakakapit, kanilang mahalagang antioxidants sa kumpanya sa Finland ay gumugugol ng buong araw sa pag-aayos at nagyayelo sa kanila sa tumpak na temperatura. Yan ay dahil mataas ang bilberries. Hinahangad sa industriya ng pagkain sa kalusugan, kung saan ibinebenta ang mga ito sa anyo ng mga juice o mga suplemento na maaaring umabot ng higit sa $200 kada kilo, kaya ginagawang masustansya ang maliliit na berry na ito. At bakit ang mahal nila? Ang bilberry ay matatagpuan sa mga klimang Nordic sa buong mundo, ngunit sa Nordic lamang ang mga bansa ay inaani sila ng komersyal. Sa Finland, napakaraming bilberry ang tumutubo. Ang ligaw na hindi gaanong kailangan magtanim ng mga blueberry sa mga bukid. Bilberries dito ay simpleng kilala bilang bigote o blueberries. Mayroon kaming iba't ibang uri ng blueberries. Ang mga mayroon tayo sa Finland na lumalaki, ang ligaw sa kagubatan ay tinatawag na vaccinium myrtillus, mayroon bilang asul sa labas at tapos kulay purple sa loob. Si Amanda ay isang ikatlong henerasyong bilberry producer. Kapag pumunta ka sa supermarket at bumili ka ng mga blueberries na sariwa, ay gagawin mo magkaroon ng mas malaking blueberries na may puti sa loob. At ang puting blueberries ay hindi kasing sarap ng mga ligaw na berry. Habang ang mga nabuong halaman ng blueberry ay maaaring maabot 2 metro, ang taas ng mga halaman ng bilberry ay napakamaliit. Maaari silang umabot sa maximum na 40 lamang sentimetro ang taas, kaya ang pag-aani ng mga berry sa pamamagitan ng kamay ay ang tanging pagpipilian. Ang bilberries ay ani sa pamamagitan ng kamay o tulad ng mga gamit sa pagpili dahil ang lupa kung saan sila pumitas sa mga bilberry ay napaka hindi pantay, kaya hindi ka maaaring magpatakbo ng mga makina. Hindi kasi sila maka-go forward, kaya sila ay kailangang maglakad upang makahanap ng isang napaka para anihin ito ng mga manggagawa ng bilberry. Dalubhasang rake. Ito ay dinisenyo upang mangolekta ng mga berry nang hindi binubunot ang mga palumpong. Mahaba rin ang hawakan nito upang maabot ng mga manggagawa ang mga palumpong ng walang nakasandal. Ngunit ang mga berry ay napakaliit na pinapanatili, hindi laging posible ang ligtas na distansya. Papalapit din sa mga palumpong. Naglalantad sa mga manggagawa sa lamok sa kagubatan. Bawal silang gumamit ng lamok, mag-spray dahil ididikit ito sa bilberries. Kaya ginagamit nila ang mga face mask upang takpan ang sarili para wala silang kagat ng lamok at iba pang insekto. Ang isang bihasang tagakuha ay mag-aani ng 1 kilo ng berry sa loob lamang ng 10 minuto. Kung maganda ang pananim, ay kaya ng bawat manggagawa mangolekta ng higit sa 100 kilo sa isang solong araw. Ang mga profesional na picker ay panapanahon. Manggagawa sila ay karaniwang mga magsasaka ng palay mula sa Thailand na pumupunta sa Finland noong panahon ng bilberry. Ang panahon ng bilberry sa Finland ay nakakasabay sa tag-ulan ng Thailand, ang off-season para sa pagsasaka ng palay. Ang mga bilberry ay nangangailangan ng basa-basa na lupa, kaya ang pinakamahusay ang mga picking spot ay malapit sa tubig, ay ang lawa o dagat, at kung saan ang mga puno ay hindi masyadong malapit magkasama upang mga palumpong ay may puwang. Lumaki ito ay isang napakagandang delivery bush. Sobrang sweet, sobrang ganda. Ang laki ng bilberries ay malakas. Depende sa lagay ng panahon.
Ang mahusay na nabuo na mga blueberry ay mas nadidilig. Regular na umaasa ang mga ligaw na bilberry sa ulan. Tubig ang mas maraming ulan. At baka uminit, mas malaki ang mga blueberries ay magiging tulad ng nakaraang season. Halos wala kaming ulan sa loob ng isang panahon. Oras at ang bilber ay dito sa katimugang bahagi ng Finland. Sila ay gayon napakaliit dahil hindi sila sapat. Tubig kung umuulan mas mahirap upang pumili dahil ang mga dahon ay magiging dumikit sa berries dahil basang-basa. Dahil sa maselang balanse sa pagitan ng ulan, sikat ng araw, at ang kagubatan ng ecosystem. Ang bilbre ay hindi maaring sakahan ang kalikasan, ay mas magaspang kaysa kung sakahan mo ito, kaya kapag sakahan mo ito, ay may mas kontrol ka. Alam mo ang pagdidilig at baka polinasyon. At lahat ng bagay, ngunit kapag ito ay lumaki na, ang ligaw na ganito wala kang kapangyarihan sa kung gaano kalakas ang ulan o kung gaano karaming mga insekto ang magkakaroon. Polinasyon ng mga bilberry, kapag hindi pa hinog ay maasim, pero ang mas hinog ay nagiging mas matamis ang lasa. Nakakabaliw kung gaano sila kalaki. Sa natapos na market, sa minutong sila ay kinuha mula sa bush, ang berries ay nagkakahalaga ng €8 kada kilo, ngunit sila ay nagkakahalaga ng €10 bawat kilo. Mamaya sabay frozen, ito ay dahil bilberries ay napakamarupok. Mananatili lamang silang sariwa sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, ang kanilang mga sustansya ay nagsisimulang kumupas at unti-unti silang nawawalan ng halaga. At habang tumatagal lamang ang panahon ng pagpili, ilang buwan na ang bilberries ay lubang malaga ay Amanda at sa kanya, kumpanya ng pamilya. Kinakatawan nila ang 50 ng negosyo para sa isang buong taon. Napakahalaga na mayroon kang tamang kagamitan at ang transportasyong iyon ay gumagana dahil kung maghihintay ka lang ng isa, masyadong mahaba ang araw na hindi mo magagamit. Ang mga blueberries kaya ito ay napakahalaga na gumagana ang chain ng transportasyon para magkaroon ka ng blueberries na proseso at na frozen sa lalong madaling panahon. Ang pagpapanatiling sariwa ng mga berry ay dumating sa gastos at tumatagal ng oras mula sa araw na sila ay pinupulot sa kagubatan na kanilang gagastusin. 7 hanggang 9 na araw na pagpuproseso ng pasilidad ay sabay ang mga papag na may bilberries. Dumating sila ay tinitimbang at frozen sa minus 40 degrees Celsius sa loob ng 2 araw. Dalawang mabilis na pag-inga. Kung nililinis mo ang berry fur, napakalambot nila kaya gagawin nilang masira. Pagkatapos ng pagyeyelo, sila ay walang laman. Sa mas malalaking lalagyan na kayang hawakan, 700 kilo, sila ay itatabi sa isang bodega sa negative 18 hanggang minus 20 degrees Celsius hanggang ang customer ay naglalagay ng isang order nito. Mahalaga na manatiling frozen ang mga bilbrew. Lahat ng mga yugto, kahit isang bahagyang pagtaas, sa masisira sila ng temperatura kapag ang lahat ay dapat nasa temperatura. Parang minus 18 to minus 20 degrees ito ay malaking gastos para mapanatili ang mga temperaturang ito. At makakapekto sa presyo ng customer. Alam kung kailan nila gusto ang mga berry. Pinahatid kaya sila ay nalinis ayon sa schedule ng paghahatid. Ang isang blower ay nag-aalis ng mga dahon, sticks at mga bato, pati na rin ang iba pang uri ng berries nahuli sa badge. Ang mga bilberry ay may napakaliit na tangkay na napakahirap tanggalin. Gumawa ng makina ang kumpanya ni Amanda para lamang sa isang hakbang na ito. Ang mga berry ay nagyelo sa negative 30 degrees. At kahit na mas mababa ang temperatura kaysa sa isa, sila ay nakaimbak sa pinahihintulutan nitong madaling matanggal ang tangkay. Nang hindi nasisira ang berry bago pumunta, bumalik sa negative 18 hanggang negative 20 degrees. Pagkatapos ay ang mga berry ay pinagsusunod-sunod ayon sa laki at gadgad sa unang klase at ikalawang klase. Bilberries ang huling pagsusuri
bago ang packaging ay ginagawa sa pamamagitan ng mata. 2 milyon ang pinoproseso ng kumpanya ni Amanda hanggang 4 na milyong kilo ng bilberries kada taon ay nagluluwas ng 60 ng kabuoang ani nito sa Asia, kung saan nararanasan ng mga bilbrew ang surge sa kasikatan sa anyo ng pandagdag sa mga kumpanya tulad ng Amandas. Export ang mga first class na bilberry sa ibang bansa. Dahil mas kumikita sila, ang pangalawang class na bilberry ay nananatili sa Finland, kung saan sila ay ginawang katas at iba pang mga produkto. Nakagawa kami ng 2 magkaibang uri ng mga produkto. Mga karamihan sa Calcutta na isang karaniwang isang sopas. Ito ay hindi mainit na sopas, ngunit ito ay isang napaka-tradisyonal finished product. Tapos gumagawa din kami ng proseso ng kumpanya ng bilberry juice arena. 500 tonelada ng frozen bilberries bawat taon. Habang ito ay tumatagal ng isang araw upang pisilin ang mga ito at gawin silang juice para sa lokal. Customer bilberry juice pa rin. Mas mura kaysa sa sariwa o frozen na bilberries. Dayuhan, naglalaman ng higit sa 4 na beses ang antioxidants ng farm blueberries ay nagbibigay sa kanila ng isang tala ng tartness. Sila ay partikular na mayaman sa anthocyanin, antioxidant na responsable para sa kanilang madilim na kulay. Ang mga matataas na antas ng anthocyanin ay dahil sa klima kung saan lumalaki ang mga berry, mababang temperatura at kadiliman sa taglamig, at mahabang pagkakalantad sa sikat ng araw. Sa ang tag-init, ang mataas na antas ng ginawa ng mga antioxidant, ang maliit na bilberry, isang malaking manlalaro sa kalusugan, at mga industriya ng alternatibong medisina.